Magandang gabi po. Ako po si Boyet. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang karanasang ito na nangyari noong kabataan ko pa. Taong 1978 noon at hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing yon sa isang liblib na baryo sa bahagi ng Quezon. Noong taong 1978 nagtatrabaho ako bilang isang driver ng truck na naghahatid ng mga kopra mula sa malalayong bahagi ng Quezon patungo sa Maynila. Kasama ko noon ang aking matalik na kaibigan na si Romy na nagsisilbing pahinante ko at ang pinsan kong si Lando na sumasama lang para mamasyal. Boyet, malayo pa ba tayo? Gutom na ako eh. Reklamo ni Lando habang nakasandal sa pinto ng truck. Malayo-layo pa, Lando. Lampas pa tayo sa susunod na bundok bago makarating sa Kabiasnan. Sagot ko habang mahigpit ang hawak sa manibela. Madilim na ang paligid at tanging ang ilaw ng truck lamang ang tumatama sa maputik at makitid na daan. Totoo ang sabi nila na pagdating sa mga liblib na lugar, huwag kang basta-basta hihinto. Pero dahil sa sobrang gutom at pagod, hindi namin iyon naisip. Sabi ko sa isip ko habang inaalala ko ang mga susunod na pangyayari. Biglang napaayos ng upo si Romy at tinuro ang isang maliit na liwanag sa unahan. Boyet, tignan mo. May bukas pang karinderya doon sa unahan. Nagtaka ako dahil alam kong walang dapat kabahayan sa bahaging yon ng bundok, lalo na't maghahating gabi na. Pero dahil sa gutom, itinigil ko ang truck sa tapat ng isang lumang istruktura na yari sa kawayan at nipa. Ang kakatuwa rito, napakaliwanag ng loob neto gamit ang mga gasera at amoy na amoy ang masarap na ulam na tila bagong luto. Pagkababa namin, sinalubong kami ng tatlong babae. Sila ay sina Aling Sela, ang matanda, at ang dalawa niyang anak na sina Marta at Lina. Napakaganda ng magkapatid, pero may kakaiba sa kanilang mga mata. Hindi sila kumukurap at tila laging nakatitig sa aming mga leeg. Tuloy kayo mga Ginoo. Maupo kayo at kakasali lang namin itong nilutong karne. Paanyaya ni Aling Sela. Eto ang sinasabi ko. Salamat naman at may pagkain dito. Sabi ni Lando habang mabilis na naupo sa mahabang bangko. Ano pong ulam nyo, Aling Sela? Tanong ko habang pinagmamasdan ang paligid. Napansin ko na walang ibang customer at ang katahimikan sa paligid ay nakabibingi. Kahit ang mga kuliglig na madalas marinig sa gubat ay tila nananahimik sa tapat ng karinderyang yon. Ito ay espesyal na putahe. Karne ng hayop na mailap na nahuli namin kaninang hapon. Sagot ni Marta habang nilalapag ang isang malaking mangkok ng ulam na may malapot at mapulang sarsa. Kumuha ng kanin si Romy at agad na sumubo. Ang sarap naman nito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kalambot na karne. Boyet, tikman mo. Sabi ni Romy. Sige, mauna na kayo. Maghuhugas lang ako ng kamay. Sabi ko sa kanila. Pumunta ako sa likod ng karinderya kung saan may isang lumang banga. Habang naguhugas, naririnig ko ang mahinang bulungan sa silid na katabi ng kusina. Inay, mukhang mataba ang isa sa kanila ha. Siguradong sapat na to para sa handaan bukas. Boses iyon ni Lina. Huwag kayong maingay. Pakainin nyo lang sila ng pakainin hanggang sa mahilo sila sa sahog na hinalo natin. Sagot naman ni Aling Sela na may kasamang mahinang hagikik. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng dingding na kawayan. Ang nakita ko ay nagpatayo ng balahibo ko. Ang tatlong babae ay wala ng mga binti mula bewang pababa. Ang kanilang mga itaas na bahagi ng katawan ay lumutang habang naghahanda ng iba pang pagkain. At sa isang sulok, nakita ko ang isang tumpok ng mga damit na tila sa mga nawawalang biyahero. Dahan-dahan akong bumalik sa pagkainan. Romy, Lando,
Kailangan na natin umalis. May emergency sa truck. Tumutulo ang langis. Ano ka ba, Boyet? Kumakain pa kami. Reklamo ni Lando habang punong-puno ang bibig ng karne. Ngayon na, sabi ko may problema ang makina. Pasigaw kong sabi para makuha ang atensyon nila. Nakita ko ang pagbabago sa muka ni Aling Sela. Ang kanyang mga mata ay naging kasing pula ng sarsa ng kanilang ulam. Bakit kayo aalis? Hindi pa kayo tapos kumain, Boyet? Sabi ni Aling Sela habang lumalapit sa akin. Ang kanyang boses ay naging garalgal at malalim. Pasensya na po. Babalik na lang po kami. Kailangan talaga namin maayos yung truck eh. Palusot ko habang hinihila ang braso ni Romy. Doon na nag-iba ang anyo ni Marta at Lina. Ang kanilang mga kuko ay humaba at ang kanilang mga muka ay tila naging hayop. Napasigaw si Romy nang makita niyang ang kinakain niyang karne ay may kasamang daliri ng tao. Takbo na! Sigaw ko. Mabilis kaming tumakbo patungo sa truck. Narinig namin ang malakas na kalampag sa bubong ng karinderya. Ang tatlong nilalang ay mabilis na gumagapang sa mga puno, humahabol sa amin. Nang makasakay kami sa truck, ayaw itong mag-start. Diyos ko, parang awa niyo na, umandar ka! Dasal ko habang pilit na pinipihit ang susi. Sa labas, nakita namin si Aling Sela na nakadikit sa windshield, nanlilisik ang mga mata at hinahampas ang salamin. Boyet, bilisan mo! Malapit na nila mabasag yung salamin! Sabi ni Lando na nanginginig sa takot. Sa huling pihit ko ng susi, umungol ang makina at umandar ang truck. Agad kong inapakan ang silinyador at mabilis na humarurot palayo. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Ramdam namin ang mabibigat na kalabog sa ibabaw ng truck. Ang mga engkantong aswang ay sumabit sa aming bubunga. Huwag kayong hihinto, Boyet. Kahit anong mangyari, ituloy mo lang ang takbo. Akala ko talaga noong sandaling yon ay katapusan na namin. Ramdam na ramdam ko ang pag-uga ng truck dahil sa bigat ng mga nilalang na nasa itaas ng bubunga. Mabilis ang takbo namin sa madilim na kalsada. Ang tanging liwanag lang ay ang mula sa headlight ng truck na tumatama sa mga naglalakihang puno ng nyog sa gilid ng daan. Si Romy ay hindi na makapagsalita sa takot, habang si Lando naman ay paulit-ulit na nagdarasal sa tabi ko. Maya-maya biglang may narinig kaming malakas na kalamot sa bakal na bahagi ng pinto. Boyet! Nakakapit sila sa pinto! Sigaw ni Lando. Nang lumingon ako sa kaliwa, nakita ko ang mukha ni Marta. Wala na ang ganda niya kanina. Ang balat niya ay naging kulay abo at ang kanyang bibig ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Sinusubukan niyang wasakin ang salamin ng bintana sa panig ko. Boyet, huwag kang titingin sa kanya. Focus ka lang sa kalsada. Sigaw ni Romy sa akin. Kinuha ni Romy ang isang mahabang bakal na ginagamit namin pang-angat ng gulong at itinutok ito sa bintana. Subukan niyo lang pumasok dito, mga hayop kayo! Matapang na hamon ni Romy kahit kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Maya-maya pa, bigla kong naalala sa isip ko ang turo ng tatay ko noon tungkol sa mga ligaw na nilalang sa may bundok. Lando, hanapin mo yung itim na bag sa ilalim ng upuan. May asin at bawang doon na laging dala ng tatay para sa biyahe niya. Utos ko kay Lando. Nagmamadaling hinalughog ni Lando sa ilalim ng upuan habang patuloy ang paghampas ni Aling Sela sa bubong ng truck. Eto na, Boyet, nahanap ko na. Ihagis nyo sa labas. Ibato nyo sa kanila. Sigaw ko habang pilit na pinapanatiling diretso ang takbo ng truck sa palikulikong daan. Binuksan ni Lando ng bahagya ang bintana sa panig niya at sinaboy ang isang dakot na asin. Narinig namin ang isang nakakangilong tili, parang tunog ng baboy na kinakatay pero mas matining. Napasigaw ang mga boses, parang kay Lina ang una kong narinig.
Tumilapo ng isa sa kanila mula sa bubong dahil sa tama ng asin. Ramdam ko ang paggaan ng truck pero alam kong dalawa pa sila na nakakapit. Boyet, may tuloy sa unahan. Yung tuloy ng sapa, sabi ni Romy. Naalala ko na ang mga matatanda ay nagsasabi na ang mga ganitong nilalang ay hirap tumawid sa umaagos na tubig, lalo na kung may kasamang dasal at pananalig. Humawak kayo na mahigpit, sigaw ko sa kanila. Pinaharurot ko palalo ang truck. Nang malapit na kami sa tulay, naramdaman namin ang sunod-sunod na malalakas na kalampag. Tila nagwawala na sila dahil alam nilang malapit na kami sa tubig. Isang malakas na bayo ang ginawa ni Aling Sela sa bubong hanggang sa may mawasak na bahagi nito at pumasok ang kanyang mahabang kuko sa loob ng kabina. Lando, ang asin! Ibuhos mo sa kuko niya! Agad na binuhos ni Lando ang natitirang asin sa mga kukunga pumasok sa loob. Muling umalingaw-ngaw ang nakakatakot na tili sa loob ng truck. Kasabay nito ang pagdaan namin sa ibabaw ng tulay. Sa lakas ng impact at sa hapdi ng asin, naramdaman namin gumaan na ang truck. Huminto ang mga kalabog. Tumigil ang mga tili. Ang tanging narinig ko na lang ay ang mabilis na paghinga naming tatlo at ang ugong ng makina ng truck. Boyet, wala na ba sila? Mahinang tanong ni Lando. Tumingin ako sa may side mirror. Wala na ang mga aninong humahabol. Ang kalsada sa likuran namin ay balot na muli ng kadiliman. Mukhang naiwanan natin sila. Sagot ko naman, pero hindi ko pa rin binabawasan ang bilis ng takbo ko. Akala namin ay ligtas na kami pagkalampas ng tulay. Pero habang nagmamaneho ako, napansin kong parang paikot-ikot lang kami. Pang-apat na beses ko na kasing nadadaanan ng isang malaking puno ng balete na may puting tela. Boyet, kanina pa natin nadadaanan tong punong to, di ba? Tanong ni Romy. Napansin din pala niya. Naliligaw tayo, Boyet. Hindi pa nila tayo binibitawan, sabi ni Lando. Itinigil ko ang truck sa gitna ng daan. Alam kong mapanganib pero wala kaming patutunguhan kung magpapatuloy kami sa pag-ikot-ikot. Pinatay ko ang makina para makiramdam. Napakatahimik, walang hangin, walang tunog ng insekto, at maya-maya lang narinig namin ang isang mahinang boses mula sa labas ng truck, malapit sa may kakahuyan. Boyet, Boyet, bakit kayo huminto? Hindi pa kayo busog? Boses iyon ni Aling Sela, pero malambing na ito ngayon at tila nangaakit. Huwag kayo makikinig sa bulong. Biglang may kumatok sa bintana sa panig ni Romy. Paglingon namin, nandoon si Lina, pero hindi na siya mukhang halimaw. Nakasuot siya ng puting duster at umiiyak. Tulungan niyo ako. Iniwan ako ng nanay ko dito. Nagugutom ako. Huwag mong bubuksan, Romy. Inkanto yan. Pero Lando, umiiyak siya. Baka nagkakamali lang tayo kanina. Mahinang sabi ni Romy. Tila nawawala sa kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa tarangka ng pinto. Romy, gumising ka! Tingnan mo ang mga paa niya! Sigaw ko rito sabay sampal sa kanya. Napatingin si Romy sa ibaba. Ang babaeng nasa labas, kahit maganda ang muka, ay walang mga paa. Nakalutang lang ito sa ibabaw ng damuhan at ang dulo ng kanyang duster ay puno ng sariwang dugo. Diyos ko, patawarin niyo ako! Doon lang natauhan si Romy. Maya-maya, biglang nagbago ang anyo ng babae sa labas. Ang maganda niyang muka ay napalitan ng galit. Hindi kayo makakaalis ng baryong ito sa amin ng gabing ito. Sigaw ni Lina, sabay lundag sa windshield ng truck. Sa lakas ng talon niya, nagkaroon ng lamat ang salamina. Boyet, paandarin mo na bilis. Nandiyan na sila. Sigaw ni Lando. Sinubukan kong paandarin ang truck pero ayaw nitong kumagat.
At teka, ayaw mag-start, Romy. Lando, tulungan niyo ako magdasal. Kahit ano, basta magdasal tayo. Habang sinusubukan kong buhayin ang makina, nakita namin sa paligid ng truck ang marami pang mga anino. Hindi lang pala ang 3 babae ang nanduroon. May mga maliliit na nilalang na may itim, mga duwende o tiyanak na nagsisimulang palibutan ang truck. Doon ko napatunayan na kapag nasa liblib kang lugar at naligaw ka sa teritoryo nila, hindi lang aswang ang kalaban mo. Nagkakaisa sila para makuha ang gusto nila. Boyet, may sulo sa malayo. Turo ni Lando. Sa dulo ng kalsada, may nakita kaming isang matandang lalaki na may dalang sulo at may bitbit na kung anong kampana. Habang papalapit siya, ang mga nilalang na nakapalibot sa amin ay nagsimulang magsipagtago sa kakahuyan. Teka, sino siya, Boyet? Hindi ko alam, pero parang natatakot sila sa kanya. Sagot ko. Huminto ang matanda sa tapat ng truck. Kumatok siya sa bintana at tinignan kami. Mga iho, lumabas kayo ng truck. Dalian ninyo habang wala pa ang mga pinuno nila. Sabi ng matanda. Sino po kayo? Ligtas ba kami sa inyo? Tanong ni Lando na puno ng pag-aalinlangan. Ay, ako si Mang Tano. Ako ang bantay ng hangganan ng baryong ito. Kung mananatili kayo sa loob ng truck, magagawa nilang pasukin yan bago magmadaling araw. Sumunod kayo sa akin, sa aking dampa. May proteksyon doon. Wika ni Mang Tano. Nagkatinginan kaming 3. Wala kaming pagpipilian. Ang truck ay ayaw umandar at ang mga salamin neto ay malapit na ring mabasag. Sige po, Mang Tano, sasama kami. Sabi ko rito. Pagbaba namin ng truck, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumubulong sa tenga ko. Alam kong nasa paligid lang sina Aling Sela, naghihintay lang ng pagkakataon. Huwag kayong titingin sa likod, kahit anong marinig ninyo. Babala ni Mang Tano habang naglalakad kami sa isang makitid na landas papasok sa may masukal na bahagi ng gubat. Habang naglalakad kami, narinig ni Lando ang boses ng kanyang nanay. Lando anak, bakit mo ko iniwan? Napatigil si Lando. Nay, nandito ba kayo? Lando, wag, hindi yan ang nanay mo. Sabi ko sa kanya. Hinawakan ko ng mahigpit ang balikat niya at hinila siya pasulong. Narating namin ang dampa ni Mang Tano. Maliit lang ito pero napaliligiran ng mga halamang may kakaibang amoy. Parang pinaghalong insenso at luyang dilaw. Pagpasok namin agad na naglagay si Mang Tano ng harang na gawa sa baging sa pintuan. Dito muna kayo. Huwag kayong lalabas hanggat hindi sumisikat ang araw. Sabi ni Mang Tano habang nagtitimpla ng kung anong inumin. Mang Tano, ano po ba yung mga yon? Yung karinderya po kanina. Totoo po ba yon? Huminga ng malalim ang matanda. Ang karinderyang nakita ninyo ay hindi para sa mga tao. Yun ay isang bitag. Ang 3 babae nakita ninyo ay mga busaw na nagaan ng tao para makakuha ng sariwang karne. Ang karnerong kinain ninyo. Tumigil ang matanda at tumingin kay Romy. Sana, hindi mo na isubo lahat. Napahawak sa tiyan si Romy at tila nasusuka. Bakit po, Mang Tano? Ang hinahanda nila ay karne ng mga huling biyahero. Dumaan dito noong mga nakaraang buwan. Sagot ng matanda. Doon kami napasandal sa dingding ng dampa ni Mang Tano. Ang lamig ng pawis na lumalabas sa katawan ko ay hindi dahil sa hangin, kundi sa katotohanang muntik na kaming maging bahagi ng ulam sa karinderyang iyon. Si Romy ay nagsimula ng magsuka sa isang sulok ng dampa. Hindi niya matanggap na ang masarap na karning kinain niya ay kanina'y mula sa tao pala. Si Lando naman ay natutulala lang. Hawak-hawak ang krus na nakasabit sa leeg niya.
Inumin mo ito, iho. Sabi ni Mang Tano, sabay abot ng isang basong may lamang kulay kape na likido, pero amoy luya at bawang. Para mailabas mo ang dumi na pumasok sa katawan mo. Kung hindi mo yan masusuka, unti-unti kang maging isa sa kanila. Mabilis na ininom ni Romy ang pinakuluan ni Mang Tano. Maya-maya pa, lalong naging matindi ang pagsusuka niya. Ang lumalabas sa kanya ay kulay itim na parang langis at may kasamang maliliit na uod na kulay pula. Napakapit na lamang ako sa dagsa ng takot. Habang inaasikaso namin si Romy, biglang niyanig ng isang malakas na kalampag ang bubong ng dampa. Bumagsak ang isang mabigat na bagay sa itaas. Nandito na sila. Bulong ng matanda habang kinukuha ang kanyang sulo at isang lumang garapon na may lamang langis. Tano, ilabas mo ang mga yan. Amin ang mga yan. Boses iyon ni Aling Sela pero ngayon ay parang galing sa ilalim ng lupa ang tunog neto. Wala kayong makukuha dito, Sela. Bumalik na kayo sa inyong pinagmulan. Sigaw ni Mang Tano habang nagsasaboy ng langis sa mga siwang ng dingding. Narinig namin ang pag-ikot ng mga nilalang sa labas ng dampa. Naririnig namin ang kalmot ng kanilang mahahabang kuko sa kawayang dingding. Maya-maya, isang mahabang dila na parang ahas pero mas makapal at maitim ang pumasok sa siwang ng bubong at nagsimulang kapain ang balikat ni Lando. Boyet, tulong! Sigaw ni Lando. Kinuha ko ang aking daladalang bolo na laging bitbit ko sa truck. Lando, huwag kang gagalaw. Sa isang mabilis na hataw, tinaga ko ang dila. Isang nakakangilong tili ang umalingaw-ngaw sa buong gubat. Ang dila ay naputol at nahulog sa sahig. Kumikisay-kisay pa ito na parang buntot ng butiki habang naglalabas ng malapot na itim na dugo. Hayop ka, Boyet. Papatayin kita. Sigaw ng boses mula sa labas. Hindi ko akalain na makakaramdam ako ng ganoong klaseng tapang. Siguro dahil sa kagustuhan kong mabuhay at maligtas ang mga kasama ko. Huwag kayong lalapit sa mga dingding. Boyet, tulungan mo kong hawakan ang pintuan. Susubukan nilang wasakin ang harang. Nagpunta ako sa pintuan at tinulak ang aking buong bigat dito. Si Lando naman ay tumulong din kahit nanginginig. Nararamdaman namin ang malalakas na bayo mula sa labas. Parang may malaking hayop na nagpupumilit na pumasok. Biglang tumahimik naman ang paligid. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay kanina. Umalis na ba sila, Mang Tano? Tanong ni Romy. Hindi. Naghahanda lang sila para sa mas matinding pag-atake. Ang kanilang pinuno ay paparating na. Maya-maya pa, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. May naririnig kaming mabibigat na yabag, isang bagay na napakalaki. Hindi ito lumilipad o gumagapang sa puno. Ito ay naglalakad sa lupa. Ano yun, Mang Tano? Tanong ni Lando. Ang kapre na nagbabantay sa kanilang teritoryo. Siya ang nagbibigay ng pahintulot sa mga aswang na magtayo ng karinderya sa tapat ng kanyang puno. Isang malaking anino ang humarang sa liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana. Ang dampa ni Mang Tano ay tila naging isang maliit na laruan sa laki ng nilalang na nasa labas. Amoy na amoy namin ang masangsang na usok ng tabako, isang amoy na nakakahilo at nakakasuka. Tano, ibigay mo ang driver. Sa kanya ang pinakamasarap na puso. Wika ng isang boses na parang kumukulog. Napatingin sa akin sina Romy at Lando. Ako pala ang pinupuntirya nila. Marahil dahil ako ang nakakita sa tunay nilang anyo sa kusina kanina. Hindi ko ibibigay ang sinuman sa kanila. Sagot ni Mang Tano sa dambuhalang nilalang. Isang malaking kamay na may makapal na balahibo at kasing laki ng sako ng bigas ang biglang sumuntok sa bubong ng dampa.
Nagiba ang isang bahagi ng itaas at nakita namin ang dalawang nagniningning na pula ng mga mata na nakatingin sa amin. Boyet, ang ilawan, itapon mo sa balahibo niya. Utos ni Mang Tano. Kinuha ko ang isang malaking gasera at buong lakas na ibinato sa kamay ng nakasungaw sa bubunga. Nagliyab ang balahibo ng kapre. Isang malakas na ungol ang yumanig sa mga puno. Sa galit ng nilalang, hinampas niya ang gilid ng dampa, dahilan para tumalsik kaming tatlo sa kabilang dulo. Tumakbo na kayo patungo sa truck. Ngayon na, habang abala siya sa apoy. Sigaw ni Mang Tano habang humahawak sa kanyang dibdiba. Papaano naman kayo, Mang Tano? Tanong ni Romy. Huwag niyo na akong alalahanin. May proteksyon ako rito. Tumakbo na kayo. Lumabas kaming tatlo sa dampa. Ang paligid ay puno pa rin ng mga aswang na sina Aling Sela, Marta at Lina. Pero tila natakot sila sa nagliliyab na kamay ng kanilang pinuno. Ginagamit namin ang pagkakataong yun para takbuhin ang landas pabalik sa kalsada. Boyet, dalian mo. Nararamdaman ko silang sumusunod sa atin. Sabi ni Lando. Habang tumatakbo kami, nakikita ko ang mga anino sa gilid ng aking mga mata. Naririnig ko ang kanilang mga hagik-gik. Alam nila na wala na kami sa proteksyon ng dampa. Akala ko hindi na kami aabot sa truck. Ang layo na pala ng nilakad namin kanina. Bawat hakbang ko, parang bumibigat ang binti ko. Tila may humihila sa akin pababa sa lupa. Nakarating kami sa tapat ng truck. Salamat sa Diyos, nandun pa rin ito. Pero laking gulat namin nang makita naming ang gulong ng truck ay napaliligiran ng mga baging na tila kusang gumagapang para igapos ang sasakyan. Anong gagawin natin, Boyet? Hindi tayo makakalis dito. Sabi ni Romy. Lando, gamitin mo yung itak. Putulin mo yung mga baging. Romy, pasok sa loob. Subukan mo paandarin ulit. Utos ko habang binabantayan ko ang likuran namin gamit ang natitirang asin na nasa bulsa ko. Habang pinuputol ni Lando ang mga baging, lumabas mula sa dilim si Aling Sela. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot na ngayon. Ang kanyang liig ay humahaba at ang kanyang balat ay tila natutuklap. Boyet, saan ka pupunta? Hindi ka pa nakakabayad sa kinain mo. Wala kaming utang sa inyo. Kampung kayo ng dilim. Sigaw ko sabay saboy ng huling dakot ng asin diretso sa kanyang muka. Isang tili na parang binuhusan ng asido ang narinig namin. Habang abala siya sa hapdi, sumigaw si Romy mula sa loob ng truck. Boyet, Lando, sakay na! Umaandar na! Pabilis kaming tumalon sa loob. Inapakan ni Romy ang gas at naramdaman naming naputol ang mga natitirang baging. Pero bago pa kami tuluyang makalayo, isang malakas na kalabog ang narinig namin sa likod ng truck. Boyet, may sumampa sa likod. Yung magkapatid. Sigaw ni Lando habang nauutal-utal na. Nakita ko sina Marta at Lina. Pabilis silang gumagapang mula sa truck floor patungo sa bubong ng kabina. Ang kanilang mga mukha ay nakadikit sa salamin sa likod namin. Sinusubukan itong basagin gamit ang kanilang mga ulo. At doon ko naisip na baka hindi na talaga kami makakalabas ng buhay sa probinsyang yun. Akala ko talaga ay iyon na ang huling hininga naming tatlo. Habang humaharurot ang truck, dinig na dinig namin ang kalatok ng mga bungo ni na Marta at Lina sa may salamin sa likuran namin. Hindi sila tumitigil, parang mga hayop na nagwawala. Si Romy ay may hawak ng manibela. Dahil ako ay nakadungaw sa bintana, pilit na winawasiwas ang itak para hindi sila makakapit sa gilid. Romy, huwag kang hihinto. Kahit anong marinig mo, ituloy mo lang ang takbo. Sabi ko kay Romy. Boyet, ang salamin nababasag na nila. Sabi naman ni Lando.
Biglang nagkaroon ng malaking lamat ang salamin sa likod ng kabina. Isang maputla at maduming kamay ang pumasok sa butas. Ang mga kuko ni Marta ay sumabit sa balikat ng barong na suot ni Lando. Boyet, tulong! Nahawakan niya ako! Sigaw ni Lando habang pilit na kumakawala sa mahigpit na kahapit ng aswang. Hindi ako nag-atubili. Sa loob ng makitid na kabin, itinara ko ang dulo ng itak sa kamay na nakasungaw. Isang malapot na likido ang tumalsik sa mukha ko. Amoy lansa at amoy nabubulok na bangkay. Napatras ang kamay ni Marta kasabay ng isang nakakangilong hiyaw na parang itinutusok sa tenga namin. Sa bilis ng takbo namin, muntik na kaming mahulog sa bangin dahil sa sobrang kaba ni Romy. Pero hindi ko hinayaang mawala ang focus ko. Boyet, may ilaw sa unahan. Parang checkpoint ng militar. Dalian mo, Romy. Doon tayo humingi ng tulong. Pero habang papalapit kami sa ilaw, napansin kong hindi ito checkpoint. Isa itong prosesyon. Maraming tao na nakasuot ng itim at may hawak ng mga kandila. Nakaharang sila sa gitna ng daan, kaya napilitan si Romy na biglaang magpreno. Bakit sila nasa gitna ng daan? Madaling araw na. Pagtataka ni Lando. Huwag kayong bababa, Romy. Bakit ka uminto? Tanong ko. Boyet, baka mabangga natin sila eh. Tao ang mga yan, hindi ba? Sagot ni Romy. Tumingin ako sa gilid. Ang mga aswang na kanina ay nasa bubong namin ay biglang tumahimik. Nakita ko silang dahan-dahang bumababa ng truck pero hindi para tumakas kundi para lumuhod sa gilid ng kalsada. Tinignan ko ang prosesyon. Ang mga taong naglalakad ay walang mga muka. Ang mga kanilang hawak na kandila ay hindi apoy ang dulo kundi maliliit na bolang apoy na kulay asul. Sa gitna nila may 4 na lalaking may pasan na isang kabaong na gawa sa purong itim na kahoy. Boyet, tignan mo yung kabaong. Bulong ni Lando. Sa ibabaw ng kabaong nakaupo si Aling Sela, pero hindi na siya ang matandang nakita namin sa karinderya. Ngayon suot niya na ang isang marangyang itim na belo at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng liwanag. Siya pala ang reyna ng mga ligaw na espiritu sa baryong iyon. Tumingin sa amin si Aling Sela. Ngumiti siya, isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinuro ang aming truck. Romy, iatras mo! Iatras mo ang truck! Sigaw ko kay Romy. Ayaw pumasok ng kambyo. Parang may pumipigil sa ilalim. Isa-isang lumingon ng mga taong nasa prosesyon sa direksyon namin. Kahit wala silang muka, ramdam namin ang titig nila. Nagsimula silang maglakad patungo sa truck namin. Nang dahan-dahan at sabay-sabay ang bawat hakbang. Boyet, anong gagawin natin? Wala na tayong asin. Wala na tayong bawang. Pagmamakaawa ni Lando. Kinuha ko ang bote ng krudo na nasa gilid ng upuan. Romy, Lando, pagkabilang ko ng 3, tatalon tayo sa labas at tatakbo tayo pabalik sa direksyon ng dampa ni Mang Tano. Mas ligtas doon kaysa dito. Pero Boyet, ang layo na nun. Wala tayong choice. Mas gusto nyo bang sumama sa kabaong na yan? Ngayon na. 1, 2, 3, talon! Sabay-sabay kaming bumukas ng pinto at tumalon sa masukal na damuhan sa gilid ng kalsada. Dinig namin ang malakas na pagsabog ng truck dahil iniwan kong nakabukas ang tangke ng gas doon at sinindihan ng basahan na nakasuksok doon. Ang apoy ay nagsilbing harang sa pagitan namin at ng mga prosesyon. Takbo, Boyet! Huwag kang lilingon! Sigaw ni Romy habang nauuna sa pagtakbo sa masukal na bahagi ng gubat. Habang tumatakbo kami, nararamdaman ko ang kaluskos sa bawat gilid namin. Hindi kami pwedeng dumaan sa kalsada dahil nanduroon ng prosesyon. Kailangan naming tahakin ang loob ng gubat kung saan mas maraming nagmamasid. Noong gabing yon, naramdaman ko ang tunay na pagod.
Pero bawat kaluskos ng dahon parang adrenaline na nagpapatakbo sa akin. Maya-maya biglang napatigil si Lando. Boyet, Romy, nasa na tayo? Tumingala ako. Hindi na namin makita ang langit. Ang mga puno ay tila nagsasara sa taas namin. At sa harap namin, nakatayo ang isang napakalaking puno ng balite. Pero may kakaiba dito. May mga nakasabit na lamesa at upuan sa mga sanga neto. Teka, ang karinderya! Bulong ni Romy. Nandito na naman kami. Hindi kami nakalayo. Ang karinderya ni Aling Sela ay hindi lang sa isang gusali. Ito ay bahagi ng puno ng balite na ito. Ang mga lamesang kinainan namin kanina ay nakasabit ngayon sa mga baging at ang amoy ng nilutong karne ay muling humalimuyak sa hangin. Boyet, tignan mo yung ilalim ng puno. Turo ni Lando. Nandoon si Marta at Lina. Naghihiwa sila ng karne sa isang malaking tadtaran na gawa sa tuod ng puno. Nagtataka kami bakit sila naroroon. Lumingon sila sa amin at sabay na tumawa. Balik na kayo, Boyet. Hindi pa tapos ang hapunan. Paanyaya ni Marta habang winawasiwas ang isang malaking itak. Doon ko naisip na baka trap talaga kami mula pa noong pumasok kami sa baryong yun na kahit anong takbo namin babalik at babalik kami sa punong ito. Anong gagawin natin, Boyet? Hindi na natin alam ang daan pabalik. Iyak ni Lando. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa taas ng puno. Nakita ko ang isang bagay na kumikinang. Romy, Lando, tignan nyo yun. Yun ang kampana ni Mang Tano. Nakasabit ang maliit na kampana sa isa sa mga sanga ng balite. Marahil ay naiwan ito doon o sadyang inilagay para magsilbing gabay. Kailangan natin makuha yun. Kapag napatulog natin yun, baka marinig tayo ni Mang Tano. Sabi ko rito. Pero Boyet, paano tayo aakyat? Nandun sila sa ilalim. Sabi ni Romy. Gagawa tayo ng diversyon. Romy, Lando, kumuha kayo ng mga tuyong dahon at sanga. Gagawa tayo ng malaking apoy dito sa tapat nila. Takot sila sa apoy, lalo na't may halong krudo to. Mabilis na kumilos ang dalawa habang binabantayan ko ang magkapatid na aswang. Sinimulan naming itumpok ang mga tuyong gamit. Nang magliyab ang apoy, umatras sina Marta at Lina. Naglabas sila ng tunog na parang galit na pusa. Ngayon na, Boyet, akit na! Sigaw ni Lando. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para akyatin ang magaspang na katawan ng balite. Ramdam ko ang mga bagay na tila humihigpit sa aking mga binti. Pilit akong pinipigilan neto. Pero hindi ako sumuko. Nang maabot ko ang sanga kung saan nakasabit ang kampana, agad ko itong kinuha at buong lakas na kinalingking. Ang tunog ng kampana ay hindi pangkaraniwan. Bawat tunog neto ay nagdudulot ng panginginig sa buong puno. Nakita ko sina Marta at Lina na napahawak sa kanilang mga tenga at nagsimulang mag-anyong usok. Boyet, ituloy mo lang! Sigaw ni Romy mula sa baba. Pero sa gitna ng pagpapatunog ko, naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa aking batok. Paglingon ko, nandoon ang mukha ni Aling Sela. Nakalutang sa likod ko. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pumulupot sa aking leeg. Ang kampana ay hindi sapat para talunin ako. Bulong niya. Akala ko talaga ay malalagutan na ako ng hininga. Habang nakapulupot ang mga kamay ni Aling Sela sa liig ko, ramdam ko ang lamig ng kanyang balat. Parang bangkay na galing sa freezer. Boyet, ang kampana! Huwag mong bibitawan! Sigaw ni Romy. Kahit nahihirapan akong huminga, pilit kong ibinasiwas ang kampana ni Mang Tano. Sa bawat pag-alingaw-ngaw ng tunog neto, parang nakokuryente si Aling Sela. Napansin ko rin na ang mga baging ng puno ng balite ay unti-unting lumuluwag. Mamatay ka na, Boyet! Hirap na sabi ni Aling Sela habang lalong hinihigpitan ang sakal sa aking leeg.
Sa huling pagkakataon bago ako mawalan ng malay, ginamit ko ang aking siko at malakas na sinikmura ang aswang. Nang bahagya siyang umatras, mabilis kong kinuha ang maliit na bote ng binditadong langis na ibinigay ni Mang Tano bago kami umalis sa dampa, na nasa bulsa ko pala. Binuhos ko to sa kamay ng matanda. Isang nakangingilong hiyaw ang pinakawala ni Aling Sela. Ang kanyang mga kamay ay umusok at tila natutunaw. Doon ako nagkaroon ng pagkakataong tumalon mula sa sanga. Boyet, sasaluhin kita. Sigaw ni Lando. Bumagsak ako sa ibabaw ni na Romy at Lando. Hindi na kami nakaksaya ng panahon. Takbo sa direksyon ng tunog ng tubig. Doon ang tulay. Habang tumatakbo kami sa madilim na gubat, naririnig namin ang pagwawala ng dambuhalang kapre sa likuran namin. Ang mga puno ay tumumba-tumba at sa bawat hakbang niya yun nangyayari. Pero bago pa man niya kami maabutan, naaninag na namin ang dulo ng kalsada at ang umaagos na sapa. Ayan na ang tulay. Bilisan nyo! Sigaw ni Romy. Nang makatapak kami sa semento ng tulay, biglang tumigil ang lahat ng ingay sa gubat. Lumingon kami sa huling pagkakataon. Nakatayo sa gilid ng madilim na kakahuyan sina Aling Sela, Marta at Lina. Hindi na sila makaabante. Ang kanilang mga anyo ay muling naging maganda. Tila mga normal na babae, pero ang kanilang mga mata ay nananatiling nagniningning sa kadiliman. Balik kayo, Boyet. Lahat ng dumaan dito bumabalik. Mahinang bulong ni Aling Sela na tila dinadala ng hangin sa aming mga tenga. Hindi na kami sumagot. Naglakad na kami ng naglakad sa gitna ng kalsada hanggang sa unti-unti nang sumikat ang araw. Nakarating kami sa susunod na bayan na tila mga baliw, punit-punit ang damit, puno ng putik at tulala. Nung mabalitaan namin pagkalipas ng ilang araw, ang truck ko ay natagpuan sa gitna ng kalsada. Ito ay sunog na sunog. Pero ang kakatwa rito, ayon sa mga pulis, wala silang nakitang bakas ng anumang karinderya o bahay sa bahaging iyon ng kabundukan. Ang nandoon lang daw ay isang dambuhalang puno ng balite na punong-puno ng mga buto ng hayop at tao sa paligid nito. Mula noon, hindi na ako dumadaan sa rutang yon. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang karinderya sa gilid ng kalsada tuwing hating gabi, hindi na ako nagtatangkang huminto dahil alam ko, hindi lahat na nag-aalok ng pagkain ay gustong mabusog ka. Ang iba, gusto lang ay ikaw ang maging pagkain nila.